Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Pagbati po, galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At dumiretso na po tayo sa ating talakayan mga kapatid. Dalawa po ang ating pag-uusapan ngayon. Na maugong na naman po ang pangalan ni Saldico at ito pong kapartner niya na ang kasapan niya po sa Ako Bicol Party List na walang iba po na si Hilbong Galon mga kapatid ay inaakusahan po. Inaakusahan ba or pawang katotohanan? Ano po ba ito? Naglipat daw po si Saldico at si Raul Bonggalon ng humigit kumulang 1.12 billion. Ito po ay ayon kay Tabaco Mayor Crisel Lagman mga kapatid. Maugong na naman ano? Bakit naglilitawan po ang mga ganitong akusasyon kung mga wala naman po itong kasalanan or ito po ba ay pawang pamumulitika lamang? Hindi po natin alam. Babasahin po natin ang article na inilabas po ng Ang Pilipino mga kapatid. At sumunod naman po, ito pong si Martin Romualdez. Alam naman po natin na naglabas po ng WR numero. Ito pong bagong latest survey na inilabas at nangunguna pa rin po si Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente laban po sa 2028, laban po sa kanyang katunggali. At umuugong po na ito pong si Martin Romualdez ay binira po ni Atty. Rowena Guanzon dahil sa pamimigay nga po ng kaliwat kanang ayuda pero lot-lot ka pa rin sa lahat ng survey. Yan po ang naging pahayag ni Atty. Rowena Guanzon mga kapatid. At pumunta na po tayo sa ating mainit na talakayan mga kapatid. Basahin po natin ang inilabas po ng Ang Pilipino, ang balita ngayon, courtesy po. Ito po ang naging pahayag. Saldico at Raul Bonggalon inakusahan na naglipat ng 1.12 bilyong pondo. Ibinunyag ni Tabaco City Mayor Crisel Lagman ang umano'y paglipat ng 1.12 bilyong pondo sa 2025 General Appropriation Act or GAA na orihinal na nakalap para sa mga nakalaan para sa mga proyektong pangkaunlaran sa unang distrito ng Albay. Ayon kay Lagman, ang mga mambabatas mula sa Ako Bicol Party List na sina Ele Saldico at Raul Hilbong Galon ang nag-alis ng pondo at inilaan ito sa 750 milyong project ng pang-infrastruktura na patungo sa isang beach property na pagmamay-ari ng mga sa panayan ng The Manila Time. Ipinaliwanag ni Lagman ang mga proyekto sa unang distrito ng Albay ay dumaan sa masusing konsultasyon sa mga benepisyo at mga basbas ng mga lokal ng konsehal at regional Development Council. Ngunit sa kabila ng ito, hindi ito natuloy dahil sa pagkawala ng pondo. Nako po, lupit talaga nitong mga ito, no? Ayon na ang pondo ay nilipat ni Saldico at Hilbong Galon na humigit kumulang 1.12 billion or mahigit 300 million sa pondong ito para sana sa mga proyektong tulad ng restorasyon ng St. John the Baptist, Coastal Road at tabako, mga tulay at kalsada. Ayon kay Lagman, the budget divert by Saldi and Hilbong Galon is approximately 1.12 billion. Around the 300 million of the divert funds were completed of the project like the St. John the Baptist Church restoration, the Coastal Road, and Tabaco and Roads. Ayan po ang naging pahayag ni Lagman. Dagdag pa niya, sa 1.12 bilyong tinanggal, 750 million ang inilipat sa isang proyekto ng kalsada sa Barangay Alimasug, Santo Domingo, isang maliit na baybaying barangay na may humigit kumulang 337 pamilya. Ang multi-line road project na ito ay direktang papunta sa resort ng dating Ako Bicol Party List. Naku, patay tayo dito. Si representative ko at sa bagong beach property ng pamilya ko. Of the 112 billion among the deleted 750 million by the bridge to the road to the construction project in the Barangay Alimasog. So tinagalog lang po nila, si Christopher Ko ay kasalukuyang kumakandidato bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Albay sa 2025 election.
Ayon pa kay Lagman, ang balanse na nailipat ng pondo ay napunta sa mga proyektong pangkalsada sa Cagraray Island kung saan mataas ang mga ari-arian ni Saldico, partikular sa Kabulakaw, Manit, Tanagat at mataas Binanggit din ni Lagman ang kasalukuyang konstruksyon ng mga road networks sa Barangay Kabulakaw at Barangay Manait, Caraga Island ay nagdudulot ng matinding pagbaha sa mga kalapit na komunidad. Samantala, sinubukan raw ng The Manila Times na kunin ang panig ni Zaldico simula nung Lunes sa pamamagitan ng kanyang mobile phone at sa kanyang staff. Ngunit wala silang natanggap na sagot sa opisyal na pahayag mula sa kampo ng mambabatas dahil sa pagtanggal ng pondo. Sa unang bisita ng Albay, ang mga agad namang nagpasa ng resolusyon ang sangguniang panglusod ng tabako upang hilingin pa Pangulong Bongbong Marcos na ibalik ang pondo para sa proyektong infrastruktura sa 2025 GAA. Mga kapatid, ito po yung sinasabi natin dito. Alam naman po natin itong si Saldico, naging appropriation pa po ito, no? Naging tagapaghawak pa po ng pera ng bansa, mga kapatid, na napabilita po, no? Na umugong po ang pangalan nito simula nung ito ay umupo at lumobo daw po ang yaman ng pamilyang ito. Simula nang naupo ito bilang appropriation, mga kapatid, ano po ang katotohanan dito? At ang mga nasirang pondo dito po sa lugar ng Bicol, mga kapatid, ano? Sila po ang nanunungkulan bilang representante po ng Ako Bicol Party List, mga kapatid, na binaha po ng kaliwat kanan po ang bayan po ng Bicol, mga kapatid, noong mga nagdaang buwan, mga kapatid. Alam po natin ang pinagdaanan nito po ni Hulbong Galon, ano? Isa po sa representative ng Ako Bicol Party List, at ito po ni Zaldico na ngayon po ay nag-resign na po at pinalitan po ni Stella Kimbo, mga kapatid. Ang mga ganito pong akusasyon batay po sa kanya ay dapat pong masagot, mga kapatid, ano? Dahil hindi lang po ito basta aligasyon, ito po ay malaking halaga, mga kapatid. Ito po ay 1.12 billion, hindi lang po ito piso, mga kapatid. Ito po ay pera, pero hindi po sinasabi natin hindi piso. Kaya nga po dapat ultimo sentimo, yan nga po sinasabi nila, ultimo sentimo dapat po nalalaman ng taong bayan kung saan po ginagastos ang mga ito. Pero sa kakulangan po ng transparency, accountability nga po ng bawat politiko, ay nagagamit po sa pansari-sarili nilang interes, mga kapatid, at pagpapayaman po sa kanilang mga pamilya at pagpapalakas po ng kanilang puwersa, mga kapatid. Nakakapanghinayang po ang mga ganitong klaseng uri po ng politiko na sana ang mga taga Bicol, mga kapatid, ay wag na pong suportahan ito, ang mga taga Sorsogon, no, mga kapatid, ano? Maging bukas po ang inyong isip sa pagboto at pagpili po, dahil ito pong mga party list na ito ay ginagamit po ni Martin Romualdez upang maging tulay po sa pagpapadaloy ng pera ng gobyerno, mga kapatid. Ngayon po, nasaan po si Saldico? Nasaan po? Bakit po tahimik po siya at hindi po nakakaladkad ang kanyang pangalan dito po sa 2025 national budget na sinimulaan niya po na pinagpatuloy ni Stella Kimbo? Hanapin po natin. Dahil nananahimik si Saldico, hindi po natin mahagilap, ano? Dapat isa po siya sa pinupukpok ng putragis na gobyerno na ito at ng Supreme Court para magkalinawan ano po ba talaga ang totoong nangyari at ano ba talaga ang totoong problema na kinasasangkutan po ng 2025 national budget, mga kapatid. Ano? Nakakagulat, ang sakit isipin na ang pera ng taong bayan ay binababoy ng mga politiko para sa pagpapayaman ng kani-kanilang mga lugar at pagpapalakas ng kanilang pamilya sa kani-kanilang mga distrito, mga kapatid. Kayo mga taga Bicol, mag-isip-isip kayo kung ano man ang tinatakbo ng mga politikong sangkot dito, ay wag nyo pong suportahan at wag nyo na pong bumoto. Humanap po kayo ng mga politikong nagmamahal, iginagalang at may respeto sa batas, hindi pambababoy sa batas. Katulad ni Saldico at ni Hulbong Galon, mga kapatid. Okay, iiwan na po natin yan, mga kapatid, ano? Dumako po tayo dito. Alam po natin, ito si Atty. Rowena Gonzon, mga kapatid, ano, ay
napapabalita na naman at sinasabi nga, nag-post po si Haydarian na ito pong si Atty. Guanzon ngayon ay nagiging tuta na daw po ni Kibuloy at nagiging tuta na daw po ng mga Duterte. Alam naman po natin na si Atty. Rowena Guanzon ay nagkaroon ng paninindigan at nag-iisang kakamping na lang po na lumalaban dito po at tumitindig dito po sa Marcos administration. Alam naman po natin kung ano ang naging birada ni Atty. Rowena Guanzon noong panahon ng eleksyon, 3 taon pagkalipas hanggang ngayon, kritiko pa rin siya ng Marcos administration. Yan ang dahilan kung bakit hindi nauupo itong P3WD sa Kongreso na sila po ay nakakuha ng milyong boto or ng kalahating milyong boto para magkaroon ng slot at makapaglingkod sa mga kababayan nating PWD. Pero ano po ang nangyayari? Si Atty. Rowena Guanzon ay nananatiling walang nakaupo sa kanilang sinusuportahang party list. Nakakalungkot. Basahin po natin ang naging pahayag ni Atty. Rowena Guanzon sa inilabas po ng Pilipino. Mga kapatid, Guanzon, ayan, binira, courtesy ang Pilipino, binira ang anay. Guanzon, binira ang anay, kupal na politiko patama kay Martin Romualdez. Muling naging usap-usapan ang dating chair at COA Commissioner na si Atty. Rowena Guanzon matapos ang kanyang matapang na pahayag sa Facebook kung saan pinasaringan niya ang isang politiko na anay at desperado na sa kanyang ambisyon maging pangulo sa 2028. So ang tinutukoy niya rito ay si Martin Romualdez. Bagamat hindi binanggit ang pangalan, maraming netizen ang naghinalang si House Speaker Martin Romualdez ang pinatatamaan ni Atty. Guanzon. Lalo na matagal nang lumulutang ang mga issue ng umano'y pakikialam nito sa darating na halalan. Ginawa mo na ang lahat, namigay ka na ng kung ano-ano para sa ambisyon mo maging presidente sa 2028. Pero lot-lot ka pa rin sa lahat ng survey. Bakit ikaw talaga ang Team Suka? Baka ikaw talaga ang Team Suka dahil sinuka ka ng sambayan ng Pilipino. Isang matapang na banat ito sa umano yung mga ginagawang hakbang ng naturang politiko upang mapanatili ang kanyang impluwensya, hindi rin sa pampapalampas ni Guanzon ang issue ng diskwalifikasyon sa mga kandidatong hindi kaalyado ng administrasyon. Nasaan ang demokrasya kung dalawa na lang kayong magkalaban sa eleksyon tapos ginagamit mo pa ng correction dahil kupal ka para ipa-disqualified ang kalaban? Anong aasahan ng botante na pagpunta niya sa mga presinto para bumoto ay isang pangalan lang ang nakalagay doon? So, ito po yung sinasabi natin dahil alaman po natin na ang kalaban niya po dito sa kanyang distrito ay si Nenet nga po, ang kaalyado po ni Pangulong Rodrigo Duterte dito po sa lungsod po ng Tacloban, mga kapatid. Nakakalungkot nga po dahil pinadisqualified nila ang kalaban na ito, mga kapatid. Ano kaya ang ito si Martin Romualdez, alam naman natin na nabalot na ng kabalbalan ang pangalan na ito. Simula po ng maluklok ito pong Marcos administration, nagamit at nagasgas po ang pangalan ni Martin Romualdez sa kanyang kakupalan dahil nga po sa ginawa po nilang Ayuda Nation ang pagpamimigay ng pera dahil iniisip niya ito ang makapagpapataas ng kanyang survey upang magamit po niya sa 2028 national election. Pero ang nangyari po, batay po sa lumalabas sa survey, kulelat pa rin po si Martin Romualdez, mga kapatid, nakapamigay na po ng bilyon at trilyong hindi niya pera at pera mo na nanonood dito sa politika artista at pera ng maraming Pilipino na ipinamumudmud ni Martin Romualdez na piling niya pera niya at siya ang pinasasalamatan dito, hindi po ang maraming Pilipino. Mahiya ka, Martin Romualdez, sa mga nagiging aksyon mo dahil ngayon pa lang lubay-lubayan mo na dahil mainit na ang pangalan nyo sa ginagawa nyong pamimigay ng ayuda. Let's see, nakita ba? Ano ba ang ginawa mo? At bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin mahal ng maraming Pilipino na kaliwat kanan ang pag-ikot nyo sa buong Pilipinas upang ipamigay ang bilyong pera, hindi mo pera naming mga Pilipino at
pera ng mga nagbabayad ng tax upang ipamigay nyo ng ganun-ganun na lang. Ano po ang nangyayari sa bansang Pilipinas? Saan po papunta ang Pilipinas sa 3 taong natitira ng Marcos administration? Tignan natin, magtatagumpay pa kaya ito? Magtatagal pa kaya ito? Kakayanin pa kaya ni Bongbong Marcos ang kapalpalan at kabalbalan na ginagawa ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez, na alam natin na sunod-sunuran lang si BBM dito. Let's see mga kapatid, tignan natin ano ang nangyayari sa mundo ng politika ngayon. Masyado pong masalimuot at tumitindi ang tensyon dahil alam naman po natin na nalalapit na ang 2025 national election. Maraming mga kongresista ang kabado, lalong-lalo na po sa mga kapanig po nito ni Bongbong Marcos, mga kapatid. At hindi lang yan, pati ang mga senador na tumatakbo sa ticket ni Bongbong Marcos. Marami pong lugar sa Pilipinas ngayon ang hindi po, pag nagkakaroon po ng survey at tatanong po sila, hindi po nakakakuha ng sapat na boto, lalong-lalo na sa Mindanao at Visayas, mga kapatid. Nakilalang partido ng mga Duterte, mga kapatid, alamin natin sa mga darating na panahon, ano ang tatakbuhin at saan papunta ang isyong pangpolitika na nararanasan natin sa ating bansa, mga kapatid. Kung kayo po ay pabor at nanonood po dito sa Politika Artista, mag-comment ka po dyan sa ating YouTube channel at babasahin natin yan, mga kapatid. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta at panonood dito po sa Politika Artista PH, mga kapatid.